Morning, guys. Time check, it's 8:41. Actually, 1 p.m. pa naman yung appointment namin, pero kailangan namin mag 4 hours na fast. No food, no water. So, gumising kami na ganito kaaga para kahit pa paano may laman yung siya namin before the appointment. Tapos bumili sila din ng food from convenience store. Ang hirap kumain ng kanin agad pagkagising, pero kailangan natin lagyan yung siya natin. Later, tatry ko yung best ko i-film yung before, during, after 3 days, after a week, blah, blah, blah. Kaya medyo mas matagal to ma-upload kumpara sa una kong Korea vlog kasi gusto ko ma-vlog siya hanggang dun sa mismong effect niya. Pero yung pinaka-effect, baka hindi na maantay kasi alam ko baka yung ibang mga treatments after a month or 3 months niyo pa makita. Parang masyado naman ang matagal na yun. Update ko kayo sa mangyari sa buong araw. We're about to book an Uber, so here's the face before all the treatments na gagawin. I didn't put anything. Nag-facial wash lang ako at eto na. Nag-take ako ng video para makita natin yung effect ng treatment. I hope it's effective. Are you excited? I'm excited / nervous. Nakakaba naman talaga. Feeling ko kasi kinakabahan din tayo sa language barrier. Yung talagang baka hindi nila maintindihan yung gusto namin iparating at di din namin maintindihan yung gusto nila iparating. Wala. Takot kasi ako sa dugo. Yeah, si mami talaga takot talaga sa dugo. Nakita niyo naman sa mga dati kong vlogs. Or less than 1 kilometer away. So, there's just like... nakakaangat ng balikat lang. Parang ako naka-pads, shoulder pads. You can do it. You can do this. So, ito na siguro yung huling pagkakataon makikita niyo na ayos-ayos pa yung mukha namin. Mamaya na sa kotse kami, aray! Kasi nga, itong mga pinanood namin na videos, sinabi na ang sakit daw talaga ng treatment. One of the most painful treatments daw. Ano ko sa nabibitan mo ako dadali? Sabi mo kasi LV. LV Plastic Surgery yung pangalan ng clinic. Actually, very intimidating yung pangalan niya na LV Plastic Surgery. Kasi, syempre, iisipin mo na surgery yung gagawin sa'yo. Kasi nung nag-search ako ng treatments, sila daw talaga yung magaling sa Juvilook and Regeron. At yun ang malalaman pa lang natin ngayon. Yun yung base sa mga na-research ko, pero syempre kailangan natin yung ma-experience para malaman natin kung legit talaga. Ako na naman yung guinea pig nyo. Titignan natin kung anong maganda. Pag maganda, edi i-rec ko. Pag hindi, cry na lang tayo sa Pilipinas. Ano pa bang choice natin? We're here, guys. Ito yung LV Plastic Surgery. Kinakabahan na ako. Wait, but I'm scared. Hello. We have an appointment, 1 p.m. What's your name? Riva and Rosalie. Here, want to page setting, please. Yeah, that's my main concern about my skin. It's just being dry. Regarding my eyes, deep, dark circles here. I see. Yeah, it has a line right here, and I don't want to keep on wearing concealers. And I want to like get my face lifted as well. I have this photo. Double chin? Yes. I don't have a jaw, so it's like face then neck. He's always on camera. So I need something to. She's a vlogger. I see. Yes. I see. That's why you're pretty. Oh no. My face looks big on camera. Okay, I'm so happy na same kami ng room ni Mami. Nag-request talaga kami na magkasama na lang kami sa room. Ngayon mag-ibis na kami. Consultation kami kanina, pero hindi pa kami nagka-consultation with Dr. Leo. Pinapapalit muna kami ng damit. So these are the clothes na susuotin namin. So iwan lang namin yung gamit dito. Fighting. We're now Relax na ako sa sarili ko bang. Kung Fu fighting. Ho! Tapos na nila ako picturean, guys. Hindi ko na video kasi si Mami nag-CR bigla. So ngayon, wash nila ako ng face. Hello! Hello! Nagpe-prepare na ng Juvilook. See, so cool. Siya yung ginawang coloring book. Pakita mo! Ayoko nga. Patingin. Bugs.
Okay guys, so tapos na kami sa consultation with Dr. Leo. Isa lang yung doctor nila dito. Gusto ko din yung ganong clinic, yung isa lang yung doctor nila na yun talaga yung specialty nila. Ang galing ng pagkaka-explain, hindi yung basta matapos na explain niya talaga sa'yo kung bakit mo siya kailangan, ano yung mga hindi mo kailangan, lalo na sabi niya sa age ko, ganyan. Hindi ko na feel na minamadali kami kasi yun yung takot namin ni Mami. Sa sobrang daming clients sa iba't ibang clinics, ang nangyayari sa ibang clinic, labas-pasok na lang yung patients, tapos hindi na nagkakaroon ng quality time. Hindi naman talaga magic yung gagawin laser treatments. Kasi nga, syempre, laser treatments lang naman yun, hindi naman siya surgery. It requires a lot of session. Depende sa skin mo. Kasi merong iba, isang session lang. Okay na sa kanila. So, malalaman natin. Tsaka huwag na tayo mag-expect ng too much pag hindi surgery. Oo, wag din mag-expect ng sobra-sobra pag hindi surgery. At kapag hindi ka religiously pumupunta sa clinics. Tama naman, may point naman. Tsaka syempre, which is ako. Hindi kasi ako magpunta sa clinics kasi hindi ako, parang every Sunday, may pamper day ako, hindi ako ganong klaseng tao. So, wait lang namin yung assistant ni Doc to explain yung procedures and all. I'm with Miss Ian, the very beautiful Hi, Miss I'm Ian from LV Plastic Surgery. Oh my God, she's so pretty. You're so pretty. Thank you so much for assisting Shining us. star. Thank you for coming. Thank you. Bye! Kabado na yan. Si Mami na ang unang na-evict sa Big Brother house. Kukwento ko sa inyo later kung magkano yung nagastos ko. At least para if ever din na gusto nyo pumunta, may idea kayo. Sobrang gutom ko na guys. Grabe, anong oras na? Overfast na ata. Okay. Hello. Okay. Tulugin na nila ako. Okay guys, so bago ko i-play to, gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang groggy ko nito. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko. Actually, hindi ko na matandaan na nag-vlog ako, promise. Hindi ko alam kung paano ko pa nakuha yung camera ko, naikot yung DJI ko at iharap sa sarili ko at makapag-vlog. Sobrang kahit blur or whatsoever, wala akong naaalalang finilm ko to. Kaya ngayon na ine-edit ko siya ngayon, hindi ako makapaniwala sa napapanood ko kasi hindi ko to maalala at all. Gusto ko kunin yung reaction ko habang pinapanood ko to. Sabog na babae na to. I look like for a horror film. Ha? I look like for an horror film? Feeling ko gusto ko sabihin, I look like I'm from a horror film. Feeling ko, yun yung gusto ko sabihin. Bakla na yung sinasabi mo. Hala, si vlog pa din siya kahit groggy na siya. Hindi ko to maalala at all, guys. Hala, si vlog pa din. Ayun na. Treatments done in injection. Ha? And injections. Ano? I still feel so groggy. Nga, Kasi ganun ba? parang, alam mo yung ginising ka na 4 a.m. Ganong feeling. Hindi ko to maalala. Parang ginising ka na nilagaan. Kaya mo to? Parang akong natulog ng 12, tapos ginising yung 1. But, ayun. Successful ang sedation dahil hindi talaga ako nagising. Ganun pa ako. Take care of the LVN laser that helps with swelling and fast recovery of bruises. Face ba yan? Okay. Hindi ata face yan. Makapag-vlog pa din ako. Kahit wala na ako nakikita. Grabe yung pagmamahal ko sa inyo. I-appreciate nyo to. Grabe to. Hindi ko talaga to matandaan, guys, na nag-vlog ako. Alam nyo yung mami ko daw, pagising niya, ang sinabi niya agad, where's my daughter? Tapos ako, ano to, reflex? Muscle memory. Pagising ko, camera agad yung hinanap ko para makapag-update sa inyo. Tama na to. Ayoko nang ipakita yung iba. Peekaboo. What happened?
happened to us? The lighting is not that good, but I'm gonna show you the after procedure. Look at that. Mas more on maga yung eyes ko kasi, di ba, ang dami kong pinatarget sa eye area ko. For me, ako ang dami ko kasing pinanood talaga sa clinic na to. Nakita ko sobrang maga talaga yung mukha nila. Grabe yung bruise nila, pati yung mga marks. But for me, I think it's okay. Syempre, gugulat din kayo sa naging itsura, pero for me, okay siya. Not that bad. Sana, maging mabilis yung pag-heal ko. Ang totoo. Na-uppercut ni Pacquiao. Para namang facelift. Para namang facelift. Yeah, okay. Look funny. Funny. Bye. Bibili lang kami ng medicine sa pharmacy. Ito ata yun. Buti na lang normal lang dito sa Korea yung ganitong face. Kung sa Pilipinas to, nabash na tayo. Collab. Hi guys! Ang ganda sana ng view. Sabi ko kay Mami, picture tayo ganda ng view. Michelin dito. Ayaw mo kayo sa akin. Nag-decide kami na dito na lang sa hotel kakain. Thankfully, Michelin star tong restaurant na to. So here's the update of my face. Ayaw namin kumain sa Myeongdong kasi sobrang liwanag. Tapos parang nahihiya kami. Pero sobrang sanay na ng mga Koreans dito sa mga ganitong klaseng treatments. Hindi talaga ako nahihiya sa mga Koreans. Nahihiya ako pag may nakakilala sa akin Pinoy kasi itong mga nakaraang araw, sobrang dami ko na-meet na Pinoy. So natatakot ako na baka ma-meet ko sila. Tapos sabihin nila, ay ganito pala yung face niya sa person. So sabi ko, Daddy, dito na lang tayo sa hotel kumain kahit mahal. I-push na natin to. Ganda sana ng view, di na kami makapicture. Paano ngayon to? For the memories na lang. Yummers, deserve. Mami, picture! Lakas ng loob namin mag-Myeongdong. Hindi ko na kaya tong kahihiyan na to. Gusto ko nang matapos tong gabing to. Napakadami kong nakakasalubong. Grabe na. Face pa ba to? Ano nangyayari? Bumibili ako sa Olens. Alam mong sanay na sila kasi yung nag-a-assist sa akin, hindi niya ako tinitingnan ng matagal or awkward. Parang sanay na sila. Bulaga. Charing. So, ayan. Dito na kami sa hotel. Explain ko lang sa inyo yung mga binigay sa amin kanina after the treatment. So, they gave us 2 paper bags. Yung isa dito, they gave us for free. Nalaman kasi nilang vlogger ako. Nakita nila yung social media accounts ko at na-appreciate nila na nagvo-vlog daw ako. So, they gave me this for free. Mga sheet mask to para mas mabilis mag-heal yung treatment. This one for me and one for mom. Binigyan din nila kami ng parang certificate ng Ulthera. Ito yung mga kailangan mo lang tandaan, mga cautions after the procedures. At meron din silang binigay na, I think this is cream. Yun yung binigay nila for free. Well, ito, tax refund. Yes, nagka-tax refund sila. And ito naman, binili na namin to. Actually, hindi namin inalam kung ano to. Pero nung pinesent nila yung product, sabi namin, sige, kukunin na namin yan. Oxygen Moisture Energy Cream. I am not sure kung paano siya gamitin, but we're gonna figure it out later on. Ito guys, yung mga pinescribe na medicine para mas mabilis ang ating healing. Hindi pinescribean si Mommy dahil may tinitake siya na ibang medication, pero ako wala naman. So, yeah. Maganda dito may nakalagay na sa packaging mo. Morning, afternoon, evening, 3 times a day siya. Tapos nakalagay na dito. Perfect. Para sa makakalimutin like me. So, yan. For 3 days ko itong itatake. May mas maingay pa ba doon? Alam mo, kanina pa dabog ang tatay mo. Tatay mo yun. Pwede ko na doon i-take yung evening, sabi sa akin kanina. So, gawin na natin yung evening. Ang maganda naman dito, pwede daw ako mag-coffee. Ang bawal lang sa akin, ang bawal lang daw, nag-init pa ng tubig. Sige, wait na namin yung aray ko, Dad. Hininaan ko pa yung golf niya. Pag nag-iimpaka siya, nagdadabog. Ngayon, magte-take na ako medicine, nagpainit ng tubig. Kala mo inosente ako, parang walang ginagawa. Daddy, may anak kang vlogger. Ay, nako. Kahit sa mga pagkain, pag minsan guys, di ko na nabibidyohan, kinakain niya na ha.
Kumbaga, unbothered king yan. Ay, kung nagbablog ka, bahala ka dyan. Yung pagkulo niyang tubig, kasabi ng pagkulo ng dugo ko. Ay, nako, daddy, you're so cute. You look like a panda. Okay. Ang pinagbawalan sa akin sa food, oily, greasy, spicy, yun yung mga pinagbawal sa akin na food. Pero pwede daw ako mag-seafood. Surprisingly, pwede daw mag-seafood. Pero bawal yung hot. So, bawal pa din ako ng mga sobrang init na food or drink. For 3 days lang naman. Okay, magpake na. Good morning, guys. So, it's our last day here in Korea at flight na namin mamaya. But before going back to the Philippines, mamimili muna kami ng pasalubong, update regarding my face. Ito na siya. Ayan. As you can see, meron pa din siya. Pero hindi siya yung kasing lala ng ina-expect ko. Ayoko magsalita ng patapos kasi baka sa 3rd day or ilang araw ko siyang makita. Pero as of now, 1 day after the treatment, ito ang lagay niya. But syempre, may malaki pa rin tayong bruise dito. Ayan. Sabi nila, it's because of the chin-in mode. Don't worry guys, pagdating ko ng Pinas, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga treatments na ginawa ko. Wait, ang hirap isuot. Pero, yung full effectivity talaga ng lahat is 3 months. Ayoko naman na antayin yung 3 months bago ko ito ma-upload. Siguro abangan nyo na lang yung mga susunod ko na vlogs ko. May difference talaga lahat ng treatments na pinagawa ko. But as of now, I'm feeling good, I'm feeling great. Kailangan ko na kumain para mainom ko na yung meds ko. Okay naman, wala ko na-feel. Masakit na siya kapag nadadaplisan mo minsan. Mas maganda pag hindi mo siya mahawakan. Pero syempre, hindi natin maiwasan yung nahawi ko yung buhok ko. Siguro, pag tumatawa ako, itong sa baba ko, doon lang ako nahihirapan tumawa ng sobra. Lalo na kapag tawang-tawa ako kila daddy tsaka kila mommy. The rest, wala naman ako na-feel na anything. Before the procedure, nung time na sinesedate na ako, tinanong ako ni Doc, anong klaseng lips ang gusto mo? Sabi ko, Doc, hindi po ako magpapa-lip filler. Pero syempre in English. Sabi niya, it's stated here daw na may lip filler. Sabi ko, ay wala po. Sabi niya na misprint daw nung staff. So, nung time na yun, na sinesedate ako, buti na lang sinabi niya yun kasi kundi pagising ko, may lip filler na ako kahit di naman ako nag-request. So, for me, yun siguro yung kinakaba ko nung pumunta ako dun kasi what if nakatulog ako tapos nilagyan talaga ako ng lip filler na hindi ko naman ni-request. So, kinausap niya yung staff in Korean so hindi ko naintindihan kung ano yung sinabi niya. Hindi ko alam kung pinagsabihan niya ba or what. Kasi sobrang delikado yun, guys. Paano pag hindi niya ako tinanong? Paano pag ibang procedure yung nalagay niya dahil lang na-misprint yung procedure? Naintindihan ko may language barrier, kaya hindi siya yung parang sa Pinas na pag magpapa-facial ka, step by step, okay po, ito yung next na lalagay natin, ito yung next na gagawin natin. Hindi talaga sila fluent mag-English, pero yung doctor nila, syempre yung talaga pinaka-importante, yun fluent siya mag-English. So, ayan, update ko kayo sa result at tara! Maghanap na rin ako ng kape. Pwede daw magkape. Ngayon, papunta na kami sa Lotte Department Store. Dito pa rin sa Myeongdong. Guys, sobrang cute ng bag. Here's our food. Food court gaming. So yummy. Dito lang kami sa part na wala masyadong tao sa food court. Kasi, you know, our face is not presentable. Ang saya. May Charlotte pala sila dito sa Korea. Hindi ko talaga alam na meron. Ganito pala feeling maging K-pop idol sa airport. Ganito yung peg nila eh. Naka-mask, naka-shades, naka-cap. Pero sila, pag tinanggal nila yung mask, yung shades, tsaka cap, ang gaganda. Pag tinanggal namin, nagdududa yung immigration. Para yung mga gapel. So, yun ni Daddy, oh. Habang nag-aantay sa lounge, nanonood lang ng golf. Golf is life. Update sa aking face. Hindi ko alam, pero I can really see the glow. Pero sobrang dami ko pa rin pasa at yung mga parang naka-emboss na skin. But, yeah, yan yung itsura niya. Hey guys, it's day 4. I forgot to film kahapon ng update, pero nag-take ako ng picture. So, yan lang naman yung itsura ko kahapon. Wala pa masyadong pagbabago. Siguro nag-less ng konti yung swelling, pero sobrang konti lang para sa akin.
Nakikita ko pa rin yung swell. Ayun, nakikita nyo. Para siyang bulutong, pero hindi. Andiyan pa rin yung mga marks ng injection. Ang dami ko pa rin pasa at lalo dito sa may baba ko. Nag-less na ng konti yung dito sa may leeg ko. But ngayon na day 4 na, pwede na tayong mag-mask. Itong binigay nila na free mask. Nakapag-cleanser na rin ako dahil day 4 naman na. So, sabi sa akin, isang una kong gamitin is itong green. Grabe din yung mark ko dito. Siguro dito talaga tinusok yung Juvelook volume. Tapos ayan, may mga bruise pa din. Hi! Mommy, Gigo. You wanna say hi to the vlog? Sure? Okay. Ito pong batang to, sinapak po ako kahapon. Mommy. Kasi gising na siya, tas tulog ako. Sinapak niya ako. Sobrang sakit ng ditong side ng face ko. Alam mo yung sobrang bugbog na nga ng face ko, tapos sinapak niya pa ako. Mommy. Yes. What's that? Boo-boo, Mommy. Yes, ouchie boo-boo. Mommy has ouchie boo-boo. Mommy will look like a ghost. Look. Mommy, Mumu. Oh, you want to see Mommy Mumu? Okay, wait. Mommy, Mumu. Ew! What's that face? Okay, let's leave this for 20 minutes. Tinanggal na natin yung mask. Sorry, nanonood ng Turning Red si Athena, so medyo maingay. But here's a closer look. I can see my skin glowing. Ayan, sobrang excited na ako sa result. Actually, kahit yung jaw ko, nakikita ko na siya. Namiss kita. Sa kagaling. Maga pa rin yung eyes ko. Ayan. Day 6. So, dapat hindi muna ako mag-film. Antayin ko yung 1 week, which is tomorrow, day 7. Pero, I can't help it kasi gusto ko i-update dahil dito ko talaga napapansin na yung skin ko. It's really, really glowing. Alam nyo guys, sobrang close-up na nito kasi wide lens tong camera ko. Pero, sobrang kino-close-up ko na kayo. I can really feel the bounce. I hope you guys can see this. Super parang bouncy ng skin ko. Lumit yung pores ko. Tapos ito pa, ang bumati na sa akin si Marben, yung makeup artist ko, si Poyeng, si Mommy, tsaka ibang friends ko. Sabi nila, lumalalim na daw yung dito ko. Lalo na si Marben nung kinokonturan niya ako the other day. Nakita niya na nagkakakorte na daw ako dito. Parang nagkakakontour ako. Tapos napansin din nila Mommy na nagkaka-jaw na ako. Ayan na siya guys. Nagka-line na siya. Nabawasan na kahit pa paano yung double chin natin. To think na sabi nila, 3 months ko pa makikita. But guys, nakikita ko na yung result. Pero syempre, mawawala to kapag sobrang lakas kong kumain. Syempre, lalaki ako. So, syempre, sabayan din natin ang healthy lifestyle sana. Hi guys! It's week 1. So, ito yung update ng skin ko after 7 days. Sobrang lala pa rin ng bruise ko dito sa may chin. Wala ko ibang nilagay na makeup sa mukha ko besides sa lippy. Para mas makita nyo kung ano na ba yung estado ng aking face. Tapos, ayan, meron pa tayong bruise dito sa ilalim ng mata ko. Ayan, may lines pa. At pag hinahawakan ko to, nafe-feel ko medyo maga pa siya. Tapos, yung update dito sa aking double chin. Ayan, may bruise pa din siya. Pero nafe-feel ko na na-tighten talaga yung ditong area ng face ko. Nagka-line yung jaw ko dito. Ang dami nakakapansin dito sa bahay na nag-glow yung skin ko. Yung lighting ko dito, guys, nakatutok na ako sa bintana nito. Para mas makita nyo talaga every detail ng face ko. But yeah, ito na yung update sa week 1. Hi guys! So, hindi pa 1 month actually. Pero gusto ko na mag-update sa inyo kasi natatagalan na ako i-upload to. Gusto ko na siya i-upload para ma-upload ko na iba kong vlog. Pero ito na yung last update sa lahat ng mga treatments na ginawa ko sa Korea. Dala ko yung phone ko dito para sure. Actually, sabi nila 3 months pa yung pinaka-effect ng lahat ng treatments na ginawa ko. So, actually, kayo yung makakakita niyan sa mga susunod kong vlogs. Kung may pagbabago ba sa face ko or sa skin ko. Pero, as of now, ito yung itsura ng aking face after 3 weeks. So, ayan, iisa-isahin ko lahat ng treatments na ginawa ko, yung ginastos ko, and yung experience. Okay, so first na nasa list, meron kasing bayad kapag magpapareserve ka ng slot. So, sa amin,
100 USD per person. So, dalawa kami ni Mommy. So, that's 200 USD. Pero pagdating namin doon, nung sinabi ko na gusto ko magpa-anesthesia, yung magpa-sedate, sabi nila yung binayad ko na pang-reserve, yun na rin daw yung presyo ng anesthesia. So, hindi ko na kailangan magbayad ng anesthesia dahil nagpa-reserve naman ako. So, doon pa lang naka 100 USD na ako. Next na nasa list, nagpa-Rejuran and Juvelook ako. Isa sa pinaka popular na treatment sa Korea. Yung Rejuran, paano ko ba siya i-explain na hindi ako nag-feeling derma? Pero yung pagkakaintindi ko sa Rejuran, isa siyang injectable na treatment na i-inject sa skin mo. Tapos, nakakatulong siya sa complexion ng skin mo. Tapos, mag-i-improve din yung skin elasticity mo. Basically, yung pagkakaintindi ko sa kanya, pampa-fresh. Yung Juvelook, medyo parang nasisimilaran lang ako sa kanilang dalawa. Ewan ko, ayoko magbagaling, pero yun yung pagkakaintindi ko. Yung Juvelook, parang more younger looking skin, mas radiant, mas youthful. So, sabi nila, best combo daw talaga yung Juvelook Rejuran. So, kinuha ko siya kasi, syempre, gusto ko ma-achieve yung Korean glass skin, smaller pores, yun yung pinaramis nila. Pero hindi naman siya makukuha sa isang session lang. Pero hindi siya yung parang regular facial na kailangan mo every month. Alam ko yung iba, every 6 months, yung iba naman, every year lang. Yung iba naman, 2 session lang, okay na sila sa result ng Juvelook and Rejuran. So, ito yung nagastos ko sa Rejuran and Juvelook. Would I recommend it? Hindi ko pa masabi dahil nga 3 weeks pa lang. Pero as of now, mas gusto ko yung skin ko right after the treatment. Yung unang week after ko Juvelook and Rejuran. Yun yung napansin ko na, oh my gosh, sobrang bouncy ng skin ko. Kita nyo naman sa vlog, diba? Na-amaze ako sa skin ko. Sobrang dewy, sobrang lumit yung pores ko. Tapos nung mga bandang, pa 3rd week na or 2nd week na. Tapos parang bumalik lang din sa dati kong skin. Hindi rin talaga ako ma-pimple. Pero may pimple ako ngayon. Actually, hindi nyo makikita kasi ginawa ko siyang nunal. Pero yun, nagka-pimple ako. Pero dahil naman yun sa pagpupuyat ko these past few days. So, wala siyang parang life-changing effect pa na nakikita ko. Para sa 990,000 Korean won. Next naman yung Juvelook Volume. So, ito namang Juvelook Volume, guys. Ditong area lang yung pinalagay ko, sa under eye, since para sa akin, masyadong malalim yung eyes ko. May line ako lagi dito. Kahit na ayoko mag-makeup, kinakailangan ko mag-makeup. Kasi feeling ko sobrang tired ng eyes ko. Tapos kapag pagod ako, makikita mo talaga sa mata ko. Hindi siya filler, guys. Magkaiba siya. Sinuggest pa nila actually na maglagay sa smile lines, tsaka sa marionette. Sabi ko, ayoko. Gusto ko pa rin may lines yung face ko. Kasi diba yung ibang mga Korean, sobrang flawless talaga nila. As in, wala ka lang makikitang guhit sa face nila. Bagay sa kanila yun. Pero for me, gusto ko nakikita pa rin yung ngiti ko, may smile lines pa rin ako. Kapag gumaganyan ako, gusto ko may lines pa din. Kasi gusto ko makita pa rin ng tao yung expressions ko. Alam ko ini-inject siya para ma-stimulate yung natural collagen na nasa body natin. Would I do it again? I'm not sure. I think hindi. Kasi wala talaga akong nakitang difference. Malalim pa din yung mata ko. Hindi lang siya sobrang obvious dahil naka-makeup ako at maganda yung camera ko. Pero, ito pa rin yun. Ganyan pa rin yung eyes ko kahit dati pa. Pero mali mo naman, sa mga susunod na weeks, biglang may effect na pala. Pero as of now, hindi ko siya nakikita and I wouldn't do it again. Para sa 465,000 Korean won. Juvelook Volume, ito yung price niya. Next naman is Ultherapy. Okay, pampaliit naman tayo ng face. Ang pinagawa kong Ultherapy ay ang aking face at ang aking double chin. Ito yung non-invasive procedure na nakakapagpa-lift ng face. Pero hindi siya as drastic as facelift kasi machine lang naman to. Pero nakakatulong siya magpa-lift ng face, ng neck, or kung ano man ang gusto mong i-lift. So basically, yun din ang gusto ko kasi parang as we age, syempre nagsasag na yung face natin. So gusto ko laging lifted pa rin siya para mukha siyang bata. Basically, ang habol ko dito is mag-lift yung face ko para hindi siya mukhang sagi tingnan at hindi siya mas mukhang malaki tingnan. So, that's 2,548,000 Korean won. Would I do it again para sa price niya? The answer is yes. Actually, yung Ultherapy yung isa sa pinaka nakita kong effect sa aking face. Ang dami nagkasabi na lumiit yung mukha ko. At meron pang isang Ultherapy akong pinagawa and that is the eye Ultherapy. Kasi yung sinabi ko sa kanila, yung eyes ko, nadudrupihan ako sa kanya at ayoko magpa-fox eye. Kasi ang dami kong horror story na naririnig sa fox eye. Kaya ako lagi nagtutungkil, guys. Kaya laging cat eye lagi yung pinapagawa kong makeup. Kasi nadudrupihan ako sa eyes ko. Feeling ko ang lungkot niya always. Pero ayun, nagpa-eye Ultherapy ako. Nagpapili sila kung 100 shots, 330,000 won, or 300 shots, tapos 559,000 won. At syempre, hindi tayo nagpakabog. Pinili natin ng 300 shots. Kasi nandun na ako. So, syempre, sagarin ko na yung shots. Sayang naman yung pagkatulog ko. Isagad na nila yung shots. Would I do it again? I would say yes. Hindi siya yung
as drastic as Fox Eye na makikita mo, uy, umangat agad. Pero, napansin ko naman yung difference. Hindi na siya as droopy as before. Siguro, nag-improve siya ng 45%. Ganyan. Pwede na. Hindi naman siya 50-50, pero nag-improve siya ng 45%. Mas okay na yun kasi wala talagang result. And take note, 3 weeks pa lang. Pero nakikita ko na, less droopy na yung eyes ko. So, I think I would do it again. Next naman, nagpa-botox ako, pero sa jaw lang. Isa sa sinabi ko sa kanila na problema ko is, etong face ko, diretso neck. Wala po akong jaw. Sabi ko. Tapos tawa na tawa yung doktor. Tapos, ang brand na pinili ko is from Korea. So, may 3 kayong choices. I forgot kung ano. Alam ko may US, Korea. I forgot kung ano isa. Pero Korea yung pinili ko. Kasi nung ni-research ko talaga lahat ng mga skin treatments sa Korea, sabi nila ang pinaka i-recommend daw talaga nila yung brand from Korea. So, yun yung pinili ko. That's 45,000 Korean won. Sobrang mura na nun, guys. Tama nga yung sabi nila, ang mura ng Botox and fillers sa Korea. Would I do it again? Hindi naman only ang Botox, guys. You have to stop Botox then at a certain time. Huwag tayong ma-addict sa Botox. Pero nakikita ko talaga, guys. Can you see? Promise! Isa talaga sa maraming nakapansin na nagka-jawline na talaga ako. Ayan. Nagkaroon na ako ng jawline. I know may contour siya, pero kahit na nagko-contour ako dati, hindi siya masyadong lumalabas. Pero ngayon, mas prominent na yung jaw ko. Next procedure naman, guys, is chin filler. Sobrang mura din ang filler nila sa Korea. That's 55,000 won. At ito siya. Ito siya ngayon. Would I do it again? I don't know, kapag kailangan, kasi nalulusaw din to, ang alam ko eh. Pero, ang laki ng tulong niya sa paghaba ng face ko at pag-define ng jaw ko. Kasi I think pag kulang ka sa baba, hindi masyadong mapapansin yung jaw. Tama ba? Ang ganda din ng pagkaka-inject nila kasi very natural. Hindi siya sobrang tulis, hindi siya sobrang haba na parang pa-witch na. Next naman is fat dissolving injection. So, 100,000 Korean won siya at in-inject siya dito sa aking double chin. So, from the word itself, fat dissolving injection, basically nag-help yun tumulong na ma-dissolve yung fat mo. At pinafocus ko siya dito sa aking double chin kasi ang lala ng double chin ko, guys. That's 100,000 Korean won. Would I do it again? Probably yes, kasi nakikita ko naman na nag-lessen yung double chin ko. At yung last treatment na sasabihin ko sa inyo, guys, is yung chin in mode. That's 200,000 Korean won. At basically, isa siyang machine na parang nagsasuck ng fat mo. Alam mo yung sobrang init, nakakatunaw ng taba. Ganong level yung chin in mode. At yung nakikita nyo dito na sobrang laking pasa ko, feeling ko from chin in mode yun eh. Tsaka therapy din siguro. Pero more on sa chin-in mode siguro yun. Kaya sobrang lala ng pasa ko dito kasi sobrang init talaga nun. Feeling ko pag gising ako nun, feeling ko pipigil-pigilan ko yung gumagawa nun kasi sobrang init siguro talaga ng buti na lang tulog ako. Wala akong naramdaman na pain. I would probably do it again kasi, guys, lumiit na yung double chin ko. Minsan nga hindi ko na siya makita. At partida kasi 3 weeks pa lang siya. So lahat ng treatments na yun, walang surgery yun. Puro siya laser, mga skin boosters. So, kung hindi kayo mahilig sa surgery like me, you guys can try it. Pero wag niyo lang i-expect na sobrang drastic ng changes niya kasi kung gusto niyo ng drastic, go for surgery. So, ayun, ito yung total na ginastos ko sa lahat ng treatments na pinagawa ko sa Korea. Pero, ang i-advise ko sa inyo, guys, mag-research kayo ng maigi bago nyo ipagawa. Kasi ako, guys, sobrang grabe ako mag-research. Ultimo yung mga itatanong ko sa doctor or sa clinic, sinearch ko yan lahat. Lalo na ang hirap-hirap kasi may language barrier tayo. So, make sure you know what you want at na-research mo maigi yung procedure. Yung experience, after ng procedure, masakit lang siya kapag hinahawakan. Hindi siya yung tipong sobrang groggy mo or sobrang sakit-sakit naman ang mukha ko or parang hindi mo magalaw. Actually, hindi. Parang wala lang. Pero, masakit siya pag hinahawakan. Lalo na syempre pag maghihilamos ka. Tapos yung mga pasa. Parang may pasa na hinahawakan. Parang ganun lang. Wala namang parang sobrang traumatic na experience. Kahit naman yung mismong procedure, wala naman. So, before, during, wala naman ako naramdaman na kahit na anong sakit. Si Mommy, hindi ko madetalyado kasi hindi ko talaga alam kung magkano yung nagastos niya. Pero 6 digits din. Pero until now, wala pa siyang masyadong nakikitang difference sa face niya. So, ayun, dito ko natatapusin yung vlog. Sana may natutunan kayo kahit paano at kung pupunta man kayo ng Korea to do some skin treatment, sana nakatulong din ako. But please, research muna po kayo bago kayo pumunta sa clinic. Make sure na alam niyo yung gusto niyo, alam niyo yung i-expect niyo. Pero ayun, dito ko natatapusin yung vlog. And thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts and I'll see you guys soon. Bye!